So what's up mga kanoy? Isang araw na naman na wala magawa. At syempre welcome back. At ngayon, so alam naman natin no, medyo na busy tayo kaya ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. At hindi pa sa motor. Ba naman ngayon natin ang pinagkakaabalahan natin ngayon. So yun, medyo matagal-tagal na rin tayong walang vlog no, 1 year. So yun, simulan muna natin tong pagbabalik natin sa pagbablog dito sa van. Kasi itong ginagamit ngayon. So ito yung mga napag-iisipan ko ngayon na pagtripan. Tapos kung may mga nakakita ng post ko, natitripan ko ngayon camping naman. Actually, bago pa mag-pandemic, gusto ko na to. Okay, wala naman tayong van nun. Pero ngayon nagkaroon na at gusto na natin to pa rin yung pangarap. Pero gagawin natin yon sa old style na Mark Motovlog Vlog na almost walang budget na ginagamit. So, sisimulan natin to sa pag-i-insulate nitong roof natin. Okay, i-insulate natin to. Lalagyan natin to ng foam insulator para syempre pag nag-camping ka, hindi siya mainit. Okay? Double purpose to. At least kung lalabas tayo, gagamitin itong van, mga tao yung sakay natin, pamilya, ganyan, hindi mainit kahit tanghali ka bumiyahe, 'di ba? So to, tatanggalin natin to at lalagyan natin ng insulator. Ngayon, ang gagamitin natin dito na insulator is, siyempre nga diba, no budget build nga eh. May ginawa akong video nung nakaraan pero hindi ko pa na-upload. Gumawa ako ng kama para dito. Yan, para kama dito. So, galing yun sa lumang sopa. Sa folding bed, folding sofa, parang ganun. So, yun. May mga tira ako doon na foam. Yun ang gagamitin natin pang insulate dito. Pwede naman yun. Kasi simulan natin, daming kyaw-kyaw. Yeah. So ito na nga, sinimulan ko na naman tong katarantaduhan ko na to. Ayan. So pinaklas ko yung mga pin. Puta, ganito pala itsura nito. Okay. So so ang plano ko muna, ito muna ilalagyan ko. Ayan, yung mga yan. Yan muna. Ayun. Madali lang pala. Dali lang pala lagyan to ng ng insulation. So yun. So nakita natin to. Ayan. Yung itsura niyan. Tinanggal lang natin to. Yung mga pin na yan. Tapos, ang plano ko dito para syempre, ang purpose nga natin dito sa camper van build natin na to, yung makakatipid. Tutusin nga, parang no budget nga to kasi yung kahoy natin bigay ng tropa. Tapos yung kama dito galing sa lumang tawag dito, yung foldable bed namin sa sala na ginupit ko lang yun eh. So titingnan natin kung may nakakabit pa ata doon. So anyway, yan yung itsura. Okay. Ang gagamitin natin dito, yung foam pa din na ginamit natin doon sa kama. Ipakita ko sa inyo. Ito yung mga gamitin natin. So baka ito or ito. Pero ang gagawin natin dito, ninipisan natin to. Hahatiin ulit natin to pag gitna. So magiging ganyan kakapal. So mga 1 inch. Kasi usually nilalagay nila sa thermal, sa ganyan, sa van, mga 10 millimeters lang eh. Yung nabibili sa mga hardware. So ito, gagawin natin makapal. Siguro naman hindi natatagos yung dyan, yung init. Sa mga nagsasabi na in time magiging parang buhangin na to, well, ganun talaga. At ang importante, wag lang siyang nasahalo dun sa sa air conditioning natin kasi magiging dumi siya. Pero lang naman to, pang ngayon lang kasi nga walang budget eh. So ito muna. Okay, pero palitan natin to balang araw. Okay, so ngayon lang to. Okay, so yun. So ito muna, bread na yung gamit natin. Ito, yung isang ganito, hati natin sa 3. Ayan. So andun na yung isa. So didikit muna natin. Hindi ko pa alam kung paano ko didikit. Pero ang importante lang naman kasi dyan, mailagay sa dyan ng nakakabit yung cover. So naisip ko ito muna, masking tape ko na lang siguro para lang hindi siya magalaw. Kasi regardless naman na to, pag naisalpak na natin yung bubong niyan yung parang ganito niyan, regardless na yan. So hindi ko na ipapakita kung paano ko pinaggagawa to kasi 'di ba?
Siniksi ko lang sa gitna ng aircon. Ayan, yun nandyan. Yan sa dual niya. Siniksi ko yan paloob. Tapos ito lang ididikit ko. Para yung sa kabilang side, hindi na kailangan idikit. Kinakalang na lang sa para mga ganyan, no? Ayan. Ayan, nakita nyo yan, yan. Yan. Naka parang rest lang siya na ganyan. So, ang purpose nito din is, for example, nag-car camp tayo, ay nag-van camping tayo. Diba? Hindi siya mainit. At the same time, kung di naman siya gagamitin as van, camper van, edi hindi mainit pa rin dito sa loob ng van, 'di ba, kahit tanghali. So, 'yun, double purpose naman siya. So, mamaya na lang ha, pakita ko na sa iyo pag naikabit ko na lahat, okay? So, kanina 'di ba sabi ko hindi ko malalagyan tong part na to. Eh, madali lang pala tanggalin. At tanggalin lang pala tong rubber na to para ma-release siya. Ayun. So, ang problema ko na lang bale yung nasa ito, yung sa may passenger, front passenger tsaka driver area. So pag-aralan natin kung paano. Pero at least yung buong likod meron na. Ayan. So ilalak na natin. Okay? Yung isa, yung sa likod nalagay na natin yung iba. Yung putol na lang ang gagawin. Kulang. Pero inuuna ko lang to para masara ko na siya. Okay? So may na lang ulit. So yung mga okay na, tapos na. Very good! Pero syempre, sa lahat ng gawa ko, lagi may sablay. Eto, ayan mga yan. Mga pin, tangin hindi na magkasya. So kulang tayo ng 4. Pero at least nakalagay na siya. Okay? So yun, matitest natin to bukas ng tanghali. Para ano. Pero so far, okay. Nag-aircon na ako, lamig to. Ayun, so try natin bukas. So ayan, tapos na siya. At sa mga nagbabalak na mag-insulate ng mga van nila, ayun, ganoon lang, madali lang pala. Tanggalin nyo lang yan. Tapos ang susunod ko naman yung mga panels na. Ito, yan, tapos yun, tapos ito. Okay, pero yun, hindi ko na i-video. Dahil simple lang naman yun. Okay, so para mga kung bago ko pa lang sa YouTube channel natin, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe. At hit nyo na rin notification bell para updated kayo. So, yun. Sa mga susunod pa, kung may mga van build pa tayo na para pang camper van, upload ulit natin, okay? So, para mga hanggang susunod. Ciao!